Ang isang kinabukasang puno ng pag-asa ay walang awang inagaw sa puso ng Maynila, sa isang madilim at liblib na bahagi sa gilid ng Manila North Cemetery. Isang karumaldumal na krimen ang isinagawa ng mga salaring may malamig na dugo. Sa likod ng bangkay ng estudyanteng puno ng pangarap ay may isang patibong ng kamatayan na inilatag mula sa pagnanasang madilim at kasuklam-suklam. Anong nakapangingilabot na katotohanan ang naghihintay na mabunyag sa likod ng malupit na dramang ito? Maynila, madaling araw. Ang pekat na kadiliman ay bumabalot pa rin sa makikitid na eskinita ng lungsod. Sa gilid ng Manila North Cemetery, isang lugar na kilalang rawan sa krimen, tahimik, at tambayan ng iba't ibang elemento ng lipunan na may masamang hangarin, ang simoy ng hangin ay tila mas malamig at nakakapanindig balahibo. Si Aling Pacing, isang babaeng halos 60 anyos na, sakay ng kanyang lumang pedicab at may dalang malaking sako ng mga kalakal, ay maingat na itinutok ang kanyang lumang flashlight sa mayayabong na talahiban. Ang tahol ng mga askal mula sa malayo ay nagdulot ng kilabot sa kanya. Biglang tumama ang liwanag ng kanyang ilaw sa isang kakaibang bagay na nakahandusay at hindi gumagalaw sa tabi ng isang itim na Honda Beat. Bumulong siya sa sarili. Siguro ilasing na naman na natutulog sa kalsada. Mga kabataan nga naman ngayon. Sa pag-aakalang ganoon nga, akmang aalis na siya, ngunit may kung anong nagtulak sa kanya upang huminto. Ang motorsiklo ay nakatagilid at ang binata ay nakadapa sa posisyong sadyang hindi natural. Dala ng kuryosidad, lumapit si Aling Pacing at tinapik ng mahina ang balikat nito. Iho, gising na, umuwi ka na. Huwag kang matulog dito, mapapasukan ka ng lamig. Walang sagot. Isang masamang kutob ang bumalot sa kanya. Nanginginig ang kanyang kamay nang itutok niya ang flashlight sa ulo ng binata. Ang malapot at maitim na dugo ay natuyo na, umaagos mula sa batok patungo sa kwelyo ng kanyang damit. Nanlabo ang paningin ni Aling Pacing, nang hina ang kanyang mga tuhod at kamay. Nagmamadali siyang umatras ng ilang hakbang. Nautal ang kanyang bibig bago tuluyang sumigaw ng buong lakas sa gitna ng katahimikan. Tulong! Tulong! May patay! Ang kanyang histerikal na sigaw ay bumasag sa katahimikan ng gabi, na gumising sa buong maralitang komunidad sa paligid. Sa loob lamang ng ilang minuto, nagsimulang magkumpulan ang mga residente. Ang mga sinag ng flashlight ay tumatama sa lugar ng krimen, kasabay ng mga bulungan at espekulasyon. Diyos ko, kaawa-awang bata. Mukhang napakabata pa. Siguradong hinoldap yan tapos pinatay. Delikado talaga sa parteng ito. Kahit bigyan ako ng pera, hindi ako dadaan dito ng mag-isa sa gabi. O baka naman resback ito o ganti. Yung motor niya buo pa, mukhang hindi holdapan. Hindi nagtagal, ang sirena ng mobil ng pulis ay narinig na papalapit at nakabibingi. Ang mga tauhan mula sa Manila Police District, DE, ay mabilis na dumating at naglagay ng police line upang isara ang malawak na lugar. Ang mga seryosong mukha at nagmamadaling kilos ng mga opisyal ay nagpaigting sa tensyon. Ang lahat ay pinaatras at pinagbawalang lumapit sa pinangyarihan ng krimen. Ang mga investigador mula sa Criminal Investigation and Detection Group, SID, at ang Scene of the Crime Operatives, SOCO, ay dumating din agad. Ang mga eksperto na nakasuot ng protective gear ay sinimulan ang kanilang trabaho ng may ingat at profesionalismo. Ang mga high-powered lights ay binuksan na nagbibigay liwanag sa bawat maliit na detalye. Sinukat, kinunan ng litrato at minarkahan nila ang bawat ebidensya. Ang medical legal officer ay nagsagawa ng paunang pagsusuri sa bangkay sa lugar. Ang biktima ay kinilala bilang isang binata na nasa edad 20. Ang sanhi ng pagkamatay ay hinihinalang dulot ng malakas na hampas ng matigas na bagay sa batok, na nagdulot ng matinding trauma sa ulo at agaran niyang ikinamatay. Ang oras ng kamatayan ay tinatayang 4 hanggang 5 oras na ang nakararaan, bandang hating gabi. Sa tabi ng bangkay, bukod sa motorsiklo, ang kanyang pitaka at cellphone ay naroon pa rin. Isang malinaw na palatandaan na ito ay isang planadong pagpatay o salvage. Ang mga usap-usapan sa mga residente ay muling kumalat. Ang balita tungkol sa isang binata na brutal na pinatay sa tabi ng pinakamalaking sementeryo sa lungsod ay mabilis na kumalat at yumanig sa publiko. Isang masinsinan at determinadong investigasyon ang opisyal na sinimulan. Ang mga otoridad ay matagumpay na nakilala ang biktima sa pamamagitan ng plaka ng kanyang sasakyan.
Ang itim na Honda Beat ay nakarehistro sa pangalan ni Mang Carding, isang residente ng Batangas. Ang tawag sa telepono sa lokal na presinto doon ay nagkumpirma na ang gumagamit ng motor ay ang kanyang anak na si Gabriel Gabby Reyes, 20 anyos, isang estudyante sa ika-4 na semestre sa Polytechnic University of the Philippines, ISB, sa STA. Mesa. Ang masamang balita ay tila kidlat na tumama sa ama na buong buhay ay umaasa sa pangingisda. Hindi siya makapaniwala na ang kanyang paboritong anak, na napakabait at masunurin, ay kailangang lumisan sa paraang napakalagim. Ang unang pokus ng investigasyon ay ang pagbaybay sa mga huling oras ng biktima. Ang tracker team ay ipinakalat upang kumuha at suriin ang mga footage mula sa dose-dosenang bahay at establishmento sa ruta na posibleng dinaanan ni Gab. Nagbunga ang kanilang tiyaga. Sa kuha ng TVV mula sa isang sari-sari store na may 1 kilometro ang layo sa pinangyarihan, nakita si Gab na dumaan sakay ng kanyang Honda Beat. Ngunit ang nagpatigil sa paghinga ng mga investigador ay ang ilang segundo pagkatapos, isang pulang Yamaha NMAX na walang plaka, o sadyang tinakpan ng duct tape, na minamaneho ng 2 lalaking naka-jacket na madilim at naka-full face helmet ang mabilis na bumuntot sa kanya. Ang isa pang kamera na may mas malinaw na kalidad mula sa isang kumpanya ng logistics sa malapit ay nakunan ang nakapangingilabot na sandali. Ang pulang Max ay dumikit sa motor ng biktima. Ang angkas sa likod ay biglang tumayo sa footrest, nag-amba ng isang mahabang bagay na kumikinang, na kinilala bilang isang bakal na tubo, at buong lakas na inihampas sa batok ni Gab. Ang hampas ay sapul na sapul, brutal at planado. Si Gab at ang kanyang motor ay agad na bumagsak sa kalsada. Ang mga salarin, nakilala sa tawag na riding in tandem, ay hindi man lang huminto para kumuha ng gamit. Tiningnan lamang nila saglit ang biktima bago humarurot at naglaho sa dilim ng gabi. Ang buong pag-atake ay nangyari sa loob ng wala pang 0 segundo, na nagpapakita ng profesionalismo at malinaw na intensyong pumatay. Hindi ito simpleng agaw motor o carnapping. Ito ay murder. Agad na gumalaw ang ibang grupo patungo sa boarding house na tinutuluyan ni Gab sa lugar ng Sampaloc upang mangalap ng karagdagang impormasyon. Ang may-ari ng paupahan na si Aling Rita Mendoza, isang babaeng nasa edad 40, ay hindi maitago ang gulat at lungkot nang marinig ang balita. Napahagulgol siya. Diyos ko, bakit nangyari ito? Si Gab ay napakabait na bata, masipag, kawawa naman siya. Sa kanyang salaysay sa mga pulis, sinabi ni Aling Rita na si Gab ay isang napakabait na estudyante, ngunit galing sa pamilyang gipit sa pera. Naawa ako sa kanya, malubha ang sakit ng nanay niya, ang tatay niya ay matanda na pero kailangan pang mangisda sa probinsya. Kaya pinahiram ko siya ng 20,000 pesos para ipadala sa pamilya niya, walang tubo, walang interes. Ituring na lang na tulong sa sariling anak. Wika ni Aling Rita habang humihikbi. Kinumpirma rin niya na kagabi ay tinawagan niya si Gab para makipagkita sa isang kainan malapit sa boarding house. Ang sadya raw niya ay kumustahin lang ang kalagayan ng ina nito at palakasin ang loob na mag-focus sa pag-aaral habang ang utang ay saka naisipin. Ang ibang mga boarders ay nagbigay ng parehong testimonya tungkol kay Gab. Isang binatang tahimik, mabait at hindi kailanman nakitaan ng pakikipag-away. Ang buhay niya ay umiikot lamang sa eskwela at part-time job. Ang investigasyon ay tila menemwi ng pader. Isang mahirap na estudyante na walang kaaway. Bakit siya kailangang patayin sa ganitong karumal-dumal na paraan? Nagkaroon ng liwanag ang kaso nang makausap ng mga investigador si Brian, ang pinakamatalik na kaibigan ni Gab. Sa una, ang binata ay takot na takot at ayaw magsalita. Ngunit matapos kausapin ng masinsinat ni Police Major Damar, lakas loob na ibinahagi ni Brian ang kanyang mga alalahanin. Sir, nitong mga nakaraang araw, kakaiba si Gab, simula ni Brian na nanginginig ang boses. Lagi siyang balisa at hindi mapakali. Naikwento niya sa akin, bukod sa utang kay Aling Rita, dahil sa sobrang gipit, napilitan siyang umutang sa mga online lending apps. Halos mabasag ang boses ni Brian. Ang interes ay lumulobo ng lumulobo. Hindi na niya kayang bayaran. Araw-araw siyang tinatawagan, tinetext at pinapahiya. Binabantaan pa nila na pupuntahan ang pamilya niya sa Batangas at ipapahiya sa social media kapag hindi siya nagbayad. Nitong mga nakaraang araw, si Gab ay namumuhay sa takot.
parang praning. Laging nagmamatsyag sa paligid. Ang testimonya ni Brian ay nagbukas ng bagong anggulo sa investigasyon na napakakritikal. Posible kayang ang mga sakay ng Max ay mga debt collector o hitmen ng sindikato ng pautang, at ang pagkamatay ni Gab ay isang malupit na babala? Gamit ang susing testimonya ni Brian, tila nakakita ng liwanag sa dulo ng tunel ang mga pulis. Ang direksyon ng investigasyon ay agad inilipat sa mga iligal na online lending shark. Ito ay isang bagong larangan ng laban, komplikado, at puno ng hamon dahil ang mga kriminal sa cyberspace ay magaling magtago. Ang pinakamahuhusay na tauhan mula sa Anti-Cybercrime Group, ay nakipagtulungan sa Manila Police. Gamit ang mga teknikal na pamamaraan, sinimulan nilang himayin ang mga API na ginamit ni Gab. Ang daloy ng pera, ang mga virtual numbers na ginamit sa pananakot, ang mga bank accounts na tumatanggap ng bayad, lahat ay isinailalim sa surveillance. Samantala, hindi kinaligtaan ng tracker team ang kaisa-isang pisikal na ebidensya, ang pulang Yamaha NMAX. Daan-daang footage pa ang muling sinuri, hindi lang sa ruta ng krimen, kundi pinalawak pa sa mga karatig lugar ilang araw bago ang pangyayari. Isang napakaliit ngunit mahalagang detalye ang natuklasan. Ang nasabing Max ay may sticker ng apoy sa kaliwang bahagi at ang tambutso nito ay modified o open pipe na naglilikha ng kakaibang ingay. Gamit ang detalyeng ito, nakipag-ugnayan ang mga operatiba sa mga presinto sa paligid para sa malawakang paghahanap. Ang larawan ng motor na may ganitong palatandaan ay ipinakalat sa mga assets at informants sa mundo ng kriminalidad. Dalawang sangay ng investigasyon, isa sa online world, isa sa totoong mundo, ang sabay na umusad. At sa loob ng wala pang 48 oras, ang dalawang palaso ay tumuro sa iisang target. Ang cybercrime team, matapos ang ilang oras na pagsusuri ng datos, ay nakilala ang dalawang tao na madalas gumamit ng mga numero para iharas si Gab at sila rin ang may-ari ng cash accounts na tumatanggap ng interes. Sila ay sina Kulas at Lando. Parehong 25 anyos, nakatira sa isang squatters area sa gilid ng Maynila. Ang background ng dalawa ay lalong nagpatibay sa hinala. Sila ay mga kilalang adik sa shabu na may mga record sa pulisya dahil sa pagsusugal at panggugulo. Ito ang tipikal na profile ng mga goons na inuupahan para maningil. Halos kasabay nito, isang ulat mula sa asset sa labas ang nagsabing ang Yamaha NMAX na may parehong features ay nakitang nakatago sa isang parking lot sa loob ng isang makipot na eskinita sa Cavite, sa hangganan ng Metro Manila. At ang dalawang madalas gumamit nito ay walang iba kundi sina Kulas at Lando. Nasaan sila ngayon? Ayon sa source, pagkatapos ng bawat trabaho, madalas silang tumambay sa isang video bar na sa likod ay may iligal na sugalan o peryahan. Nakaladlad na ang lambat. Kinahapunan, 12 ng operatiba na nakasuot sibilyan ang palihim na lumapit sa nasabing lugar sa Cavite. Sa loob, maingay ang mga makina ng video karera, ang sigawan ng panalo at talo ay humahalo sa makapal na usok ng sigarilyo. Sa isang madilim na sulok, sina Kulas at Lando, na may mga mukhang hupyak at pagod, ay nakatutok sa makina ng sugal. Panay ang hulog nila ng barya. Wala silang kamalay-malay na ang batas ay nakatayo na mismo sa likuran nila. Huwag kikilos! Police 2! Sa isang iglap, sabay-sabay na kumilos ang mga otoridad. Hindi man lang naintindihan ni Kulas at Lando ang nangyari nang ang mga bakal na kamay ay pumigil sa kanila at idinuldol ang kanilang mga mukha sa sahig. Ang mabilis na raid ay gumulantang sa buong sugalan bago ito tumahimik ng lubusan. Ang dalawang suspect, na namumutla sa takot, ay pinusasan at kinalagkad pasakay ng mobile, habang gulat na nakatingin ang ibang sugarol. Ang pagtugis sa mga riding in tandem na ito ay nagtapos ng mabilis at dramatiko. Sa malamig na interrogation room, mabigat ang hangin. Tanging ang tiktak ng orasan at ang liwanag ng fluorescent lamp ang tumatama sa hupyak na mukha ni Lando. Ang withdrawal symptoms o the AMATs, mula sa kawalan ng shabu ay nagsisimula ng pahirapan ang kanyang katawan. Pawis na pawis ang kanyang noo at ang kanyang mga kamay na nakaposas ay nanginginig ng walang tigil. Sa harap niya ay nakaupo si Major Damar, isang veteranong investigador na may matatalim na mata. Wala siyang sinasabi, tahimik lang niyang inilatag ang mga litrato sa mesa. Tingnan mo to, malalim at mariing sabi ni Major Damar. Litrato mula sa Kiki.
Itong pulang Max, kilala mo? May sticker ng apoy sa kaliwa. Modified na tambutso. Di ba sa'yo to? Sumulyap si Lando. Lumiit ang kanyang mga mata sa takot pero sinubukan pa ring tumanggi. Yung motor na iyan, naibenta ko na po. Hindi ko alam. Mumisi ng mapakla si Major Damar. Isang ngiting nakakakilabot. Tumayo siya at naglakad paikot kay Lando. Ang kanyang boses ay biglang bumulong sa tenga ng suspect ng may diin. Binenta kanino? Sa tingin mo ba maloloko mo kami sa laro mong pambata? Sasabihin ko sa'yo, si Kulas nasa kabilang kwarto. Kung sino sa inyo ang unang kakanta, siya ang bibigyan namin ng konsiderasyon sa korte. Pero yung magmamatigas, bahala na kayo sa buhay nyo. Buhay ng tao ang kinuha nyo. Hindi ito biro. Inilapit niya ang mukha kay Lando. Simula na ba ng withdrawal mo? Gusto mo ng item? Walang shabu dito. Ang meron lang, kaning baboy ng kulungan at 4 na pader. Sige, magtigas-tigasan ka pa. Tingnan natin hanggang kailan mo kaya. Ang presyon ng interogasyon, ang mga ebidensyang hindi maikakaila, at higit sa lahat, ang sakit ng katawan dulot ng withdrawal, ay bumasag sa katinuan ni Lando. Yumuko siya sa mesa. Ang boses niya ay naging paos. Aamin na. Aamin na po ako. Sasabihin ko lahat. Sir, pench naman po ng Yossi. Sumenya si Major Damar sa isang junior officer. Sinindihan ang isang sigarilyo at ibinigay kay Lando. Hinitit niya ito ng malalim, nanginginig. Ang usok ay tila naging panandali ang pampakalma. Magsalita ka. Sino ang utak? Si Aling Rita, bulong ni Lando. Si Rita Mendoza. Yung landlady ni Gab. Sa kabilang interrogation room, si Kulas, ang tumira kay Gab, ay nagtatapang-tapangan pa noong una. Tahimik siya, ang kanyang mga matang lito ay nakatingin sa kawalan. Ngunit hindi nagtagal ang katahimikan. Nang sabihin ng investigador na inamin na ni Lando ang lahat at itinuturo siya bilang pangunahing maisala, gumuho ang depensa ni Kulas. Hayop na iyan! Ang lakas ng loob niyang sabihin iyan, sigaw ni Kulas. Ang kanyang mga mata ay namula sa galit. Nakinabang din naman siya sa bayad. Si Aling Rita ang tumawag sa aming dalawa. Binigyan niya kami ng 1,000,000 pesos. Sabi niya, yung si Gab, bastos daw, niloloko siya, may recording daw na ipanakot sa asawa niya. Inutos niya na turuan namin ng leksyon, pilain o basagin ang buto para magtanda. Hinawakan ni Kulas ang kanyang ulo. Puno ng pagsisisi. Utos lang ang sinunod namin. Sino bang mag-aakala? Sabog ako noon sa bato, hindi ko nakontrol ang sarili ko. Napalakas ang palo ko. Hindi ko siya gustong patayin, sir. Ayaw kong makulong ng habang buhay. Ang pag-amin ng dalawang salarin ay tugmang-tugma. Ang tunay na utak sa likod ng krimen ay hindi sindikato ng online lending, kundi si Rita Mendoza, ang babaeng tila nagluksa at umiyak ng todo nang mabalita ang patay ang kanyang boarder. Tapos na ang perpektong sandiwara. Ang warrant of arrest para kay Rita Mendoza ay agad na nilagdaan ng gabing iyon. Nang magbukang liwayway at hindi pa tuluyang nawawala ang hamog, 4 na sasakyan ng pulis ang huminto sa tapat ng boarding house ni Rita. Ang mga operatiba, naka-bulletproof vest at kumpleto sa armas, ay pinalibutan ang lugar. Hinarangan ang lahat ng lagusan. Nang gibain ang pinto ng kwarto ni Rita, mahimbing pa itong natutulog. Ang kalabog at biglang pagpasok ng mga pulis ay nagpabalikwa sa kanya. Rita Mendoza, inaaresto ka namin sa kasong pagpatay kay Gabriel Reyes. Sumama ka ng maayos. Nang marinig ang pangalan ni Gab, nagbago ang mukha ni Rita. Mula sa pagkabigla, naging takot at mabilis siyang kumalma. Tumingin siya sa paligid, walang kawala. Biglang naging malamig at walang emosyon ang kanyang mukha. Alam niyang tapos na ang palabas. Sa istasyon ng pulisya, sa harap ng matibay na ebidensya at testimonya ng dalawang inupahan niya, hindi na nakatanggi si Rita. Ibinunyag ng kanyang pag-amin ang kwentong puno ng laman, panlilinlang, at kasamaan na nagpakita ng tunay na anyo ng isang demonyong nag-aanyong tao. Si Rita Mendoza, 39 anyos, ay isang babaeng sanay sa hirap at dilim ng buhay.
Dati siyang nagtrabaho bilang ifi sa mga club bago na pangasawa si Boss Berting, isang lalaking halos 50 anyos na, mayaman at makapangyarihan dahil sa mga iligal na negosyo, ngunit kilala ring bayolente at seloso. Ang nakaraan ni Rita ay nagturo sa kanya kung paano magtago ng tunay na ugali sa likod ng maamong mukha. Higit pa rito, mayroon siyang pagnanasa sa mga batang lalaki. Nang dumating si Gab, 19 anyos, mukhang inosente, mabait, at probinsyano, agad siyang naging target ng pagnanasa ni Rita. Para kay Rita, si Gab ay isang masarap na biktima. Sa unang taon ni Gab, panay ang tawag ni Rita sa kanya sa kwarto, nagpapalit ng bumbilya, nag-aabot ng ulam, pero laging may kasamang mali siya. Ngunit si Gab, dahil sa likas na kabaitan at respeto, ay laging tumatanggi ng magalang. Ang tingin lang niya kay Rita ay isang mabait na landlady. Ang hindi pagpansin ni Gab ay hindi nagpatigil kay Rita, lalo itong nagpaalab sa kanyang obsesyon na makuha ang binata. Ang trahedya ay nagsimula nang magkasakit ang nanay ni Gab at naaksidente ang tatay niya sa dagat. Ang bigat ng gastusin ay bumagsak sa balikat ng 20 anyos na estudyante. Sa desperasyon, lumapit siya kay Rita para humiram ng 20,000 pesos. Alam ni Rita na ito na ang pagkakataon. Agad niyang ibinigay ang pera, walang kasulatan. Tuwang-tuwa si Gab at panay ang pasalamat, hindi alam na pumasok na siya sa bitag. Lumipas ang 2 buwan, 1,000 piso lang ang nabayaran ni Gab. Isang gabi, tinawag siya ni Rita, kinunsi ang pinto. Alam kong gipit ka, sabi niya nang may pang-aakit. Yung utang mo may paraan para mabayaran agad. Bata ka pa, malakas. Ang asawa ko laging wala. Malungkot ako. Ganito na lang. Pasayahin mo ako. Bawat pagkikita natin, ibabawas ko ang 1,000 sa utang mo. Win-win, di ba? Nandiri si Gab. Pero ang isipin ang magulang niyang may sakit ay nagpatahimik sa kanya. Tumango siya ng labag sa loob, isang taong nagtulak sa kanya sa impyerno. Nagsimula ang baluktot na relasyon. Dinadala ni Rita si Gab sa mga motel sa gilid ng syudad. Parang manikang walang kaluluwa si Gab habang ginagamit siya ni Rita. 10 beses napunta sa motel, 10 beses ding namatay ang danga ni Gab. Para kay Rita, ang pag-angkin kay Gab ay isang tagumpay. Naging mas abusada siya. Ang hangganan ng pasensya ni Gab ay napigtas sa ika-negatibo 11 beses. Pagbukas ng pinto ng motel, hindi lang si Rita ang nandoon, kundi may 2 pang babaeng kaibigan nito na nakatingin sa kanya na parang mga gutom na hayop. Mas masaya ngayon, ngisi ni Rita. Pagbigyan mo ang mga amiga ko. Buburahin ko agad ang 3,000 sa utang mo. Sumabog ang galit at hiya ni Gab. Tama na, sigaw niya. Tinulak niya si Rita at tumakbo palabas, iniwan ang mga mura ng mga babae. Kinabukasan, nakipagkita si Rita kay Gab sa cafe. Akala niya takot pa rin si Gab sa utang. Pero nagkamali siya. Akala mo ba takot pa ako sa utang na yan, ngisi ni Gab. Nilabas niya ang phone at pinarinig ang isang recording. Boses ni Rita habang nasa motel, malinaw na malinaw. Huwag kang bastos, nanggigil si Rita. Kung malaman ito ni Boss Berting, anong mangyayari sa'yo, banta ni Gab. Kilala siyang seloso at marahas. Sa tingin mo, sino ang papaniwalaan niya? Ang estudyanteng gipit o ang asawa niyang may madilim na nakaraan? Namutla si Rita. Bayad na ang utang ko. Kapag ginulo mo pa ako, makakarating ito kay Boss Berting. Umalis si Gab, iniwan si Ritang nanginginig sa takot at galit. Ang takot na mabunyag ang lahat kay Boss Berting ay naging motibo para ipapatay si Gab. Tinawagan niya si Nakulas at Lando, inalok ng 1,000,000 pesos para turuan ng leksyon si Gab, na sa esensya ay hatol ng kamatayan. Ang irony ay ang dalawang ito rin ang nanggugulo kay Gab sa online lending, kaya madali nila itong natunton. Ang motibo ay hindi utang, hindi online lending, kundi pagnanasa at takot ng isang makasalanang babae. Sa paglilitis na ginanap sa Regional Trial Court ng Manila, sa harap ng matibay na ebidensya, ibinaba ng hukom ang hatol na reclusion perpetua o habambuhay na pagkakakulong dahil walang parusang kamatayan sa Pilipinas. Ito ang pinakamabigat para kay Rita Mendoza bilang Principal Youth Inducement at Kulas bilang Principal Youth Direct Participation. Si Lando naman ay hinatulan din ng mabigat na parusa bilang kasabwat.
Ito ang kabayaran sa kanilang karumal-dumal na krimen. Ang kaso ay sarado na, ngunit ang aral ay mananatili. Ipinapakita ng kwentong ito kung gaano kanipis ang hangganan ng kabutihan at kasamaan. Mag-ingat sa mga patibong na nag-aanyong tulong, at huwag hayaang ang kagipitan ay magtulak sa inyo sa bangin ng desperasyon kung saan nag-aabang ang mga mapagsamantala. Muli magtiwala sa hustisya at sa